Ay, sakto. Sakto dun sa ano natin guys, oh. Nandito, tas possible mag-pull back talaga. Kung compare niya tong natin yung ginawa. Maybe makakita tayo ng triple tap ngayon, double tap. Kung bibilangin natin tong isa, subukan natin bilangin. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Guys, tara pag-usapan natin ang price action ni BTC ngayong araw. Bali, ay Saturday ngayon, bukas Sunday na. Bali, hindi natin expected na nagka-bullion tayo kanina, then bumagsak tayo. Ngayon, bali, still, based on the chart pa rin tayo. Kung ano sabihin ng chart, yun pa rin ang susundin natin. Ayun, ang paalala ko lang ha, this is not financial advice, this is only educational purposes only. Gusto ko lang kayo bigyan ng insight regarding sa price action ni BTC, kung ano nakikita ko. And then, based on the chart, ngayon ay gumagawa siya ng flag. Kaso yung flag na ginagawa niya is pataas. Pataas ha. Ang diba before, sabi ko, ang gusto sana natin na mangyari, sana, is yung flag na pag ganito, yung pakabila. Kaso hindi ganun ang ginawa niya. Paangat ang ginagawa niya, guys. Let's see kung mag-break to the upside to, and then baka kasi mag-break to the downward eh. Pero based on the history, ginawa rin naman niya to before. Itong pattern na to. Yan, pakita ko sa inyo ha. Bali, ito. Ginawa niya to. Ginawa rin niya to. Yan o, dalawa. Yes, yung ginawa. Yung break to the upside na flag. But still, pag ganito kasi critical yan eh. Hindi natin alam kung talagang mabubuo ba niya yung flag o hindi eh. Pero let's see kung kakayanin. Or baka mag-retest ulit muna ulit bago umangat. Medyo maaga pa ngayon para magsabi ng magpapataas. But still, kung ano makita natin sa susunod na kandila, sundin lang muna natin ha. Tinubukan niya kahapon eh. Tagusin ng 95k area papuntang 95.5. Kaso rejected tayo sa taas. And then still, nandito pa rin tayo sa SR flip area natin. Kaya ako siya ginawang SR flip area kasi bumabag tayo dito dati noong panahon na bumabagsak si BTC. Ayan, yun na, kahit ako sa inyo ha. Ito yun eh. Ayan. Huwag niyo kalimutan ha, mayroon pa rin tayong falling wedge ha. Ang sukat na itong falling wedge is yung top nung falling wedge is wedge ha. Bali 110k kay Bitcoin yan. Yung pag ganun magsukat ng falling wedge ha. Sinusukat sa taas papunta pababa. Bali makukuha natin is 110. Let's see, sukatin natin para may idea kayo ha. Ayan, dito. Then papunta dito. Ayan, saan siya nag-breakout dito. Hindi lang pala 110. 150 no? Possible na pwede niya puntahan. Pero probability lang to ha. Kung tumuloy yung flag na ginagawa niya. Pag hindi tumuloy yung flag, expect nyo munang mag-retest muna tayo dito ulit sa immediate support natin. Immediate support natin. Ito na. Nating resist na yung support na. Or dito muna sa SR flip natin na 90 to 91k. Let's see. Pero still, naniniwala ako na possible mag-breakout. Ito, pa-upside. Pero, medyo ganito kasi 50-50 to eh. Hindi natin sure. Yung pattern na ganyan na flag. Kung sana is yung gusto natin sana pag ganito. Yan. Possible, baka pwede pang kuhanin yung pag ganito eh. Pero, still, tignan natin sa sunod na araw ha. Sana ganito na lang para sure tayo. Or kung maglalaro siya sa loob niyan, ganyan. Pwede rin. Sige, sabihin natin pag ganyan. Yan. Tapos, let's see kung nakikita natin yung 100k kay BTC. Let's see. Medyo maaga pa para sabihin to. And then, sa weekly, still yun pa rin ako ha, yung bias natin ha. Hindi nawawala yung bias ko doon. Sa weekly, medyo tinanggal ko yung aking ano dito dahil nag-i-scalping ako kanina. Ginamit ko tong chart natin pang scalp. Ayaw kasi nung Mexico kanina mag-ano ko. Nandito ako nun. Nandito pa rin tayo. Nandito na tayo sa part ngayon ha. Ito na yung nakikita ko. Yan, tas ito na. Kopihin lang natin to. Let's see kung
Feeling ko ganito yung ginagawa niya. Nandun na tayo sa part na yun eh. Yan. Tingnan natin ha. Let's see. Maaga pa. 7 months pa para 7 months pa. Para doon guys. Let's see. Ay, sakto. Sakto dun sa ano natin guys oh. Nandito. Tapos possible mag-pull back talaga. Kung compare niya tong natin yung ginawa. Maybe makakita tayo triple tap na yun. Double tap. Kung bibilangin natin tong isa. Subukan natin bilangin. ABC pattern. Kung isang bilang natin dyan, ito, A, B, C. Tapos ito na yung magiging D, correction natin. Possible nga. Then another leg up ulit tayo. Let's see kung ganito magiging playout. Sakto siya dun, oh. Dito, then retest ulit. Tapos, mga ilang araw ulit yung dito sa ilalim. Dito bago lumipad ulit. Tapos siguro by October nandito na tayo. Sabay dito January bago bumagsak, then another leg up ulit, then bagsak ulit. Let's see, parang ganun nakikita ko nangyayari ha. Pero at least kahit paano may ideas tayo na pwede nating kuhanan ng in the future. Let's see kung kaya to 120k kay BTC. Feeling ko ganito yung ginagawa niya yung previous data. Let's see ha. This is another downtrend. Sakto kung ganun gagawin niya. Possible mabalikan talaga niya yung ano niya. CME gap dun sa ilalim. Hindi na natin papanang natin to ng konti. Yan, pag ganyan no. Sakto dun eh. Or another pa. Ganyan. Sige, tingnan natin. And then Ethereum. Kay Ethereum still nagpump ang mga altcoin na. Baka bigla kayo pumasok. Kailanganin na guys. Huwag na kayo pumasok ha. Mamaya basahin natin yung mga ano natin. Pero dito muna tayo sa mga chart muna natin kung ano sinasabi sa atin ng chart. Kaya Ethereum, andun lang. Nagko-consolidate lang siya sa taas ng ating support line, sa resistant line natin dito ha. Then gumagawa rin siya ng flag. Pero yung flag na ginagawa niya diretso. Hindi siya katulad na yung ginawa ni BTC na flag na ano. Pero na, doon sa overhaul natin na ano, flag, gumagawa rin siya sa flag eh. Bear flag. Overall, pero dun sa loob natin is may ano, gumagawa rin siyang flag. Kaso pag ano to, baka mag-break to the downside to guys. Pero let's see. Pero medyo lumalakas ang alt. Ito paano may pumapasok na ulit na pera. May pumapasok na liquidity ulit sa alts. Pero let's see hanggang kailan kaya tong gameplay na to. Kasi magme-main na tayo guys eh. Kasi baka mag-ano na. Baka final pump lang to. Tapos console ulit. Full back console. Then lipad. Ganun lang baka gawin. As possible, final pump. Then full back. Then console. Then pagpasok ng September or siguro payari natin ay September to October siguro. Unti-unti na yan. Tapos dump ulit ng November. Then pump December or January. Let's see. Kasi last cycle ni BTC yung ginawa niya noon eh. Pero hindi natin alam ngayon kasi si Donald Trump na ngayon nakaupo. Baka possible continuation pattern lang tayo. Baka hindi na to gawin. Let's see. And then the news. Sige, basahin natin yung news natin. Sa news, President Trump say another tariff pause is unlikely. Baka daw mag-pause na naman daw ulit. Pero still, price in na tayo guys sa tariff pa. Wala nang shake off to, wala nang sell off to dapat. Kasi matagal na itong paulit na tayo sinasabi to sa ano. Pero for sure, baka sa stock market, possible meron yan. Or baka sabihin nila dahil sa tariff. Pero may na nga, sell and go away na tayo yan sa May. Pero syempre, unti-unti tayo bubodega kapag ganun ha. Medyo nagre-ready na rin ako ng USDT para pang bodega. Iniisip ko na ulit kung anong mga coin na papasukan natin. Then syempre galing tayo sa position trader. Hindi man tayo dati swing trader or mata tayo ang position trader. Ngayon scalping na inaaral natin. Let's see. SEC Chair Paul Altice say that crypto sector deserve a clear regulation. Dapat maayos na nila to para at least kahit paano kung anong plano nila sa crypto para wala na yung stock 0.20 doon na sinasabi nila. And then Michael Saylor say you can still buy BTC less than 0.1 million. Wala tayo dito, OG to eh. Pero still position sizing tsaka leverage siya. Kung bodega lang pwede, kung i-trade mo yan futures, option, hindi pwede. Siguro bodega pwede, yung sasabi ni Michael Saylor.
bodega lang. Apple plan to move production of all US sold iPhone from China to India by 2026. Matagal na ito sinasabi. Pero hindi pa rin ginagawa ng Apple. Let's see kung gagawin na niya by 2026. Pero matagal na itong news na to eh. Pero still, yan mo na yan. Sacrifice lang tayo. And then, Senator Cynthia Lummis say she will continue to hold Fed accountable until the digital asset industry gets more than life jacket. Ibig sabihin lang dito ni Senator Cynthia Lummis, parang gagawin niyang safe haven yung crypto, digital asset. If ever na bumagsak ang market, at least mayroon silang pangsasalo. Parang gano'n na ibig sabihin niya dito, guys. Then China accept some US import from 125% tariff return reports. Let's see. Anong pang ipagkita si Donald Trump kay President Jinping, sabi parang nabalitaan ko kahapon yun eh. Pero let's see kung anong President Trump say admitting with China this morning. Ito yung sabi sa inyo, guys. Let's see kung anong balitang ilalabas nila. Ayun lang din, silipin natin ang coin glass natin. Both side up and down, may liquidity Let's see kung anong unahin na market maker. Possible inuuna nila tong ilalim. Ibig sabihin, guys, marami nakalong kaya kumakapal ng liquidity sa ilalim. Pag ganito, baka possible ubusin to ng market maker. Hatawin to. Kaya possible expected nyo na baka bumagsak ang price ni BTC. Then let's see then. Kung mamaya ay makapal pa nitong taas, possible magkaroon ng liquidity sa taas, marami mag-short. Possible hatawin din to yung taas natin. Kaya possible mag-pump ulit ang price ni BTC. Pero let's see kung anong nangyayari. Both side makapal Ngayon lang din. Ito lang, wala naman masyado tayong update kasi ginagawa lang naman ni BTC ay nagko-console and then gumagawa ng flag. Ayun lang. Then let's see sa weekly close natin kung ano mangyayari. Kung still nandito pa rin tayo sa taas or possible mag-down. Baka bumaba yan hanggang dito or let's see. Pero still okay na ako dito sa ginawa niya ni BTC. Pero let's see kung anong next candle natin next week. Kung red candle ba ito makikita natin dito din. O another leg up ulit pataas dito then bago mag down trend ulit. Let's see, tingnan natin. Ayun lang, mapaalala ko lang guys yung kung magte-trade, lagi nyo check yung inyong yung margin, yung position sizing, tsaka leverage Huwag over leverage, huwag din mag over margin para hindi kayo maliquidate. Yun lang. And then yung wala pang mga OKX dyan or at Mexi, andyan lang sa description yung link para diretso na kayo sa website nila. And then always remember, trend is your friend. Bye bye. Trading is never as easy. But who say you can't have fun? In every minute you lend, the more you will enjoy. As you grow up in this industry, you will find yourself and so round yourself with people who will help you to grow up as trader. It's hard in the first place, but I am sure you will be successful. As a trader, always remember trend is your friend.